So sa video na to ay meron pa akong ipapakita sa inyo sa mga counter naman. Ayan, mag-ingat kayo mga counter. Panoodin nyo yung video para maging aware kayo, lalo na yung mga counter natin para hindi kayo mabudol. Tingnan nyo to mga master, kakapasok lang ng 2025 pero naglalabasan na sila. Kaya sa mga cashier dyan, panoorin nyo po kung paano ginawa ni ate yung pambubudol niya. Kapangunahin diskarte ng mga ganito ay kakausapin ka muna para makuha yung attention. Kung mapapansin natin, inabot na sa cashier yung 1,000 pesos and then binawi niya ulit kasi nga meron daw siyang barya. Then ang ginawa niya dito is inabot ulit yung 1,000 pesos sabay pinahawak lang then binawi ulit. Ang total pala ng order niya dito is 109 pesos lang. Kaya ang sinabi ng customer is may 9 pesos siya dito. Para nga naman sukli na lang siya ng 900 pesos sakto. Pagbasdan nyo maigi mga master kung ano yung gagawin ni ate dyan. Ang ginawa nung cashier is nagsusukli na siya ng saktong 900 pesos and then ginakausap siya tungkol dun sa discount saka mga price exchange para malito yung cashier. Pero sa part na yan, nagtataka na daw yung cashier kung bakit ganun yung transaction niya. At inabot na nga yung 8 pesos kaya naman kinulangan ng piso para pandagdag pampagulo. Sabi ng customer, bilangin daw kung tama ba na 9 pesos. Then nung nabilang ng cashier is 8 pesos lang. Then bumunot na si ate para nga iabot ulit yung piso. Sa part na to, nagkandalito-lito na nga yung cashier. May pagka-attitude nga yung customer kaya naman natataranta yung cashier. At inabot na nga yung sukli. And then sa part na to, nagdemand pa si customer na nakita niya na yung order niya kaya naman pinapamadali. Mukha naman siyang disenteng tao kaya hindi mo talaga siya mapapagkamalan na kawatan. Malalaman mo talagang marami nang nabiktima tong babae na to sa mga kilos niya. Kaya sa mga cashier dyan, kapag napansin yung kakaiba na yung transaction ninyo, pagbigay alam niyo agad sa management. Sabi-sabi, dito lang daw rumorotate yan sa Pasig Cainta. For awareness na rin po, more on fast food po yung tinitira ng mga kawatan dito sa amin. So yun, napanood nyo naman. Sana maging aware po tayo, lalo na po ang mga counter, no? Lalo na ngayon na peak season na naman, December na naman at malapit na ang Christmas, marami nang mambubudol at marami na ang mga peking pera, no? Kaya dapat natin na i-check ng mabuti yung pera bago natin i-receive at i-repeat natin sa customer kung magkano yung binayad na pera. For example, I received ma'am 1,000 pesos, then sabihin yung sukli. Ayan, bilangin sa harapan ng customer yung sukli. Ayan. Tapos meron pa tayong money detector para malaman talaga kung totoo yung pera or hindi. Ayan, gumamit po tayo ng money detector. Lahat po ng counter ay binibigyan ng ganyan. Kung wala pa po kayo niyan, magsabi po kayo sa management nyo, magsabi kayo sa manager nyo para po kayo mabigyan. At para maiwasan na rin yung mga peking pera at pambudol, no? Kasi sayang po kung kayo po ay ma-fake ng 1,000 at ma-charge sa inyo yon, sayang po yung inyong pinagpaguran ng 2 araw, no? Okay lang sana kung malaki yung sahod, no? Kasi once po yan ay fake, ay on the spot po na babayaran mo yan bago ka mag-out. Sayang naman po yung pagod nyo at sayang naman po yung buong duty nyo sa 1 araw, no? Kaya dapat make sure bago nyo i-receive yung pera, i-money detector nyo or sabihin nyo sa customer, I receive for ganito ganyan para malinaw sa customer na yung natanggap nyong pera ay eksakto. Ayan. At yung change, ibigay nyo rin ng maayos para walang bodol. Kaya kapag mayroong mga pangyayaring ganyan, nililito kayo, maraming itche-itche-tira, maging aware kayo, focus kayo, then kapag nag-iiba na yung transaction, tawagin si manager. Kung hindi mo maintindihan, ayan, si manager ang ipakausap mo sa customer na mambubudol. Ayan, maging aware po tayong lahat para maging masagana ang ating Pasko. Ayan, para maging maligaya ang ating Pasko. Wala sanang mabudol, wala sanang ma-charge, at sana lahat ay maka-receive ng 13th month pay. Ayan, yan yung ating hinihintay ngayong Christmas. Yung iba, nagbabalak na mag-resign, at yung iba naman ay continue sa kanilang trabaho. So yun, hanggang dito na lang at advance Merry Christmas at sana ay nag-enjoy kayo sa inyong mga 13th month pay. God bless sa inyong lahat. Thank you for watching, guys.